Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon mga kabiyanan, welcome sa isa naman edisyon sa programa Balita Sosyal. Ang inyo inialagad Bing Babiana talos sa anay temporaryo with Miriam Grace Ereñeta. Mayong hapon mga kabiyanan sa ato sing pagpangalagad ang pila ka mga natipon man naton nga mga balita, impormasyon sa bahin sang probinsya sang Iloilo, kagiban man nga bahin sang Western Visayas. Ang aton siniuna nga paghibalo sang lakat sang panahon after pila ka adlaw nga nagpamunog gid ang ulan diri sa bahin sang Western Visayas. Lakip syempre ang Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo, kag Capiz, no? Ang aton siniya nga pagmonitor man sa piyaka isla upon province ang Negros Island region, particular sa bahin sang Negros Occidental sa syudad sang Bacolod. So ibalo naton ang lakat sang panahon this afternoon, no? Kay luyag daton ma-updates ining low pressure na naman after singa sikrising nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Si Charlie Depra ara sa aton nga linya, ibalon tabla kay Charlie ang pinaka-latest nga update sa lakat sang panahon. Charlie, maayong hapon. Charlie? Si Charlie Depra mga kabyanan, no? Ang aton signal. Hopefully makabati siya sa aton. Charlie, mayong hapon. Okay. So ang aton siniya nga Charlie. Charlie, mayong hapon. Okay. I-contact nato ni wat mga kabyanan ang aton siniya nga link, no, with Pag-asa Iloilo. Hibalo natin ng latest nga lakat sang panahon subong iya nga adlaw, Lunes, no, kaya estimated gani nila last time it's Tuesday, no. Ara siya sa aton linya. Charlie, maayong hapon, anong latest sa lakat sang panahon karon nga adlaw? So may hapon, may hapon sa panahon sa mga Radyo Pilipinas. Yan ang pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw. Lunes, only 21 hours nila 25. Alas 3 ka na sa mga alas sa kalsada o rin sa tatan ang low pressure area ginapulaban na pa sa tataran niya available data yan sa 150 kilometro kasi tanganan ni muna silangan sa Eastern Visayas. Samtang southwest ng sila mga nag-apikso sa dito sa Pungsod. Western Visayas, palipanda na ang sulat ng Iloilo. Magkapag-iba mga magalaman ng kalangitan, mas ka-third ng mga pag-ulan, pagpailatrago o pinasiling southwest Sud. Pakasarahan at tumasok na hangin, gaya na bagatan na katundas, magalalas ang makasalanan ni pagpalod sa kadagatan. Ang tagsarang temperatura, nasa 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw, butak, alas 5, rasa 6 kino sa aga. Magatunod na sa 16 karon sa hapon. Ikaw may pinakaunang lakas sa panahon dito diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Yes, Charlie, ang low pressure, may ara naman ginabantayan. Diin nga area, ini sa karon, Charlie? Yes, basta sa monitoring, nasa namin 60 km east northeast sa Eastern Visayas ang San Miguel LBA. Apang sa karon, wala pa naman indirekta epekto sa kaming dumahin sa Luzon. Yes, pero ang iya sini nga epekto sa karon wala, no?
ma'am, pangaliman. May possibility nga mangin bagyo siya? So, yun ang LPA, nasa mga possibility na nag-develop into tropical depression within 24 hours. May epektong hapon ng habagat diri sa Western Visayas, no? Yes, paghapon ang Luzon, Visayas para maka-experience sa mga scattered ng mga pag-ulan dahil isang southwest mo sa natin na umabat. Pila ka low pressure ang ginamatayan? Isa kung duha, Charlie? As of now, may isa ka LPA na sa sunod din sa farm. Mag-lasting wala naman kami na mag-drawing iba. May ara outside bar nga ginamatayan pag wala na. As of now, wala naman, ma'am. So may expect lang natin this afternoon until later sa gabi pagtupa sang ulan, no? Ayun, so nga, wala naman na possibility. May mga pag-ulan ko na sa gihapon, may experience yan. Bakit yung isang habagat o kung southwest monsoon na nagkatid na dito sa atin sa gihapon. Okay. Sige. So mga inoras, may mga ara ka mo nga monitor kung diin nga area or parte sang Western Visayas nga may pagulan, Charlie? As of now, mga light, mga ulan, nalagod na mga sa bahay sa Antique, mga sa southern portion sa Iloilo, pero mga light na sa karoon. Okay, sige. Charlie, salamat, kid. Welcome, Yes, mayong udto, no? Batian mga kabiyanan pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang pinaka-ulihing lakat sang panahon subong iya nga adlaw, July 21, 2024. Subong iya nga hapon, nakakakuha kita sang, o subong nga aga, nakakuha kita sang pila ka mga details sa giniwat nga ground-breaking ceremony sa bahin sang Putotan, Iloilo. Ginpangunahan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang ining groundbreaking ceremony sa pag-construct sang Taytay. Naga-balor ini sang masobra 49 milyones pesos. Ang pag-angot sang Taytay sa bahin sang kauyunan, no? Kawayan kag katuugan, no? Dira sa bahin sang Putotan, Iloilo mga kabyanan. Ang ila sining pagpasalamat, no, sang sining project ni Congressman Defensor mga kabyanan sa subong aga. Dito siya nagpangunagid sa sining groundbreaking ceremony, ang capsule laying, kag gin-updan ni siya sang alkalde sang Putotan kag mga opisyales, no, sang amo iya nga banwa lakip na sa province of Iloilo. Suportado man ni siya ni Vice Governor Lian Diboque, no? Ato dito si Lian, mga kabiyan, si Vice Governor Lian Diboque. Ang ini nga amount, no, the 49 million, may laba ini nga 17, no, lineal meters ang paobrahon nga Taytay mga kabyanan sa pag-groundbreak sini subong yang aga umpisa na ang amo ini sini nga construction, no. May timeline kung target nga matapos that would be January 16, 2026. Magluwas sa amo iya nga pag-construction Taytay, may arapagid sang multipurpose project ang Edmundo Dayot Memorial Elementary School sa Putotan, no, multipurpose building. May sapagid ka multipurpose building nga patintugon sa bahin man sang Katuogan, barangay Katuogan mga kabyanan for ilaman sa iyang multipurpose building. Yari ang pila ka sa mga bahin, no, sa mga pagpahayag ni Congressman Lawrence Defensor. Kay pamangkot siya sa mga katapos ng media tuhoy sa sining project. Also kay ang presidente, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. magahiwat man sa iyang State of the Nation address that would be on Monday, July 28 mga kabyanan. So sa bahin sang Kongreso ginkuha naton sang iyang mga pahayag si Congressman Lawrence Defensor. Pero sa project anay, no, ang iya sining mga pagpahayag tuhoy sa 49 million pesos, no, construction sang amo iya nga Taytay. So na sir, anong expectation, anong mangin matabo sir or Kabay pa nga tagaan sa atensyon sa aton presidente ang healthcare sa aton punsod
ang aton agriculture sector kinahanglan gid kag labi kag gabaw sa tanan. Tani ang employment mabuligan sulbar sa gobyerno, mapataas naton ang sweldo sa mga tawo, kag mapadugangan naton ang pondo para sa Department of Education. Kay nagasugod ang tanan nga kung nami ang edukasyon, kag nami ang Department of Education para sa mga estudyante kag maestra, ang mga graduate naton dapat may humpaan nga obra. Education and employment para mapaasaka naton ang kalidad sa pangabuhi sa mga Pilipino. Kabay pa mabatian ini naton sa presidente, kabay pa ang padayon kung ginapagsulong pagtukod sa Department of Water Resources na mag-address sa problema sa infrastructure on water, especially potable water para sa tanan ng Pilipino, pabuligan naton sulbar. Kabay pa ang mangin malinong ang aton gobyerno, sulbar naton ining mga problema naton sa nagakalain-lain nga ahensya. Nagapaabot ako, napadayon kita manindugan sa kamatuoran kag sa husto nga panghimanwa kag panggobyerno. Sir, so na sir, anong Sa bahin sa mga pagpahayag, kabahin sa mga pagpahayag yan Kabay ni pa nga Congressman Lawrence Defensor, no? State of the Nation address nga issue nga ginpalabot naton sa iya kung mga iya sini nga luyag mabatian no sa mga speech ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yari ang dugang na mga pagpayag naman ni Congressman Lawrence sa bahin sang proyekto nga na-mention naton sa bahin sang Katuugan, Barangay Katuugan kag sa Barangay Cauayan no sa Putotan, Iloilo. hindi ako comment. Ini naman mga kabyanan iya sining pagpayag mga kabyanan sa sining project no ang aton sini iya nga ipabati sa inyo no dugang nga mga information ini kay ginkalipay man ni Mayor Parcon Mayor Adi no ang iya sini iyang proyekto sang 3rd District Representative ako sa diin mga mapuslanon gid sundo pa gani sa iya ang mga proyekto hindi sa karon nga mga henerasyon kundi sa mga kabataan no nga mga bag-o nga mga henerasyon ang mga mapuslanon gid dinhi para sa ila pag-eskwela kag sa ekonomiya mga kabyanan siya Congressman Lawrence Defensor nag-abi-abi gid sa mga ato didto no nga mga benepisyaryo nung taga Cauayan no kag katuogan no nga mga residente kag ginpalakpakan gid siya kag naghatagan isang iya sini nga mensahe ang isa sa mga beneficiary nga napakigangutan naton mga kabyanan kag ginkalipay gid niya ini. So ari no ang aton sini nga ang iya sini nga mga pahayag. Liwat si Congressman Lawrence Defensor. Ang ato iya sini nga mga pagpayag gid no ako sa din sa sini Sa 13 kabarangay sa Putotan para diretso na sa Putotan Comprehensive National High School, West Visayas State University Putotan Campus, Ileco 3 kag diretso sa highway going to Dingle and Pasig. Hindi na sila mag-agi sa main road, hindi na mag-traffic kun aga kitang ang kapitid sa taytay naton sa West Visayas. Grabe ini nga pag-decongest sa aton banwa. Kag hindi lang 50 million na dalan. Tugangan pagid namon ni Mayor Adi sa farm to market road diretso sa mga eskwelahan, pasimento diretso sa highway, kag mga gym para sa aton barangay kag eskwelahan diri sa Katuogan. Mga pila ka population po ang cover nito sa atong projects. Sa population, why ko kabalo, pero 13 ka barangay ang naka-benepisyo sang taytay nga ini nga makapatabok sang East Putotan going to the other side of Cauayan. ang ini ko nga project sa mga dako nga mga proyekto sa province sa 3rd district. Madako ini pero hindi ini sa mga pinakadako, pero isa ini sa nanging pinaka-critical na ginayo sa ako ni Mayor Adi kag sa barangay Katuogan kag Cauayan. Buruligan namon ini ni Mayor para ang flow of traffic para mapamag-an ang pangabuhi sa aton mga estudyante, aton mga maestra, aton mga traveler, dire-diretso na sila sa banwa sa Putotan. Abrihan niya man ini
ang piyak na side sa kawayan sa Putotan, wa sa Bano. Magluwas sa mga ining proyekto kung may mga other dito pa mga big projects dito sa Pearl District. Damo kita, pero hindi ko pag-ilawag subong para maimbitar pa kamuliwat kung mag-groundbreaking kag mag-inaugurasyon kita. Reaction din ni Mayor, May sir. reaction na yun. Pasalamat kita no ningandong nato na tigayon gid and of course salamat si kay Congressman ng Defensor ng mga official basta nga stakeholders na nagululig ng matigayon ini kaya hindi makabulig ma-update nato ng mga buhi so maging masulay ang pagtabot-tabot sa nato mga kumuluyo no magtiga nato na nabi ang konbinyente ang pagkakita sila mga trabaho pagkakita sila program. Sir, sa wala pa ni planuhan, ano ang pagtabok nila sa Wala. Ginulat mga gubas. Kung ay libot sila sa tabok to sa main road, ka traffic, kag layo-layo, no, mamaliguan. Ilang ka minutes, Mayor? Kung mga gagi to, kung mag-traffic pa sila, mga kauyang sila mga 20 minutes to 30 minutes. Kung traffic isa, and yan, hindi na sila mag-plete, mga estudyante, nakalakat na lang pato sa tumahan. National High School, it was Visayas State University. Pwede ko pa doon. Balanse ini sa 13 ka barangay sa Putotan para diretso na sa Putotan Comprehensive National High School. Yan na kabyanan si Congressman Lawrence Defensor kag si Mayor Adi sang Putotan Iloilo no. So dako nga populasyon ang mahatagan sini sang ila sini yang mahupos na nga pag-travel no pagtabok sa eskwelahan no kag ang iban pa to nga mga beneficiary ni Kambal ngati nami na niyang pagnegosyo kuno nila kag mahapos ang pagtabok o kun paglibod nila sang ila sini yang mga baligya. So ibaloon nato na no sa pila pagid ka mga update sining proyekto sa bahin sang 3rd District sang probinsya sang Iloilo. Ang oras, it's Philippine Standard Time, 1:18 mga kabyanan. Sa ining bahin, baton kita report, inas ang aga, si Mayor Raisa Terenya sa siyudad sa Iloilo, nag-debut no, sa mga area na naapektuhan diri sa siyudad sa Iloilo bangod man sang habagat nga ginpabaskog sining Bagyo Krising. Si Janil Baclay nag-upod no sa bahin sang pag-inspeksyon sang alkalde. Ara siya sa atong line. Jen, good afternoon. Anong mga update with Mayor Trenyas kaina? Good afternoon, Ma'am Bing. May arasing 311 ka mga pamilya ang napektuhan sa pagbaha dira sa may barangay Lanit sa distrito Sangaro nga nagabugos ini sang masobra anong kagatos ka mga pumuluyo kag natigayon nga mag-evacuate no sa may gym, daycare center kag chapel sang barangay Lanit sa distrito Sangaro kag imbisitahan ni Mayor Raisa Trenyas ang mga evacuees nato no kag ginpadala ang team sang City Health Office agud mag-conduct sang medical mission. Mayara man sing gin patukod nga community kitchen sa mga pumuluyo nga nagatiner sa evacuation center pero ang iban kaina nagamatamat na puli kasunod sang pag-subside sang pagbaha. Magluwas sa barangay Lanit ginpadulungan man ni Mayor Trenyas ang barangay Buntatala, Kamalig, kag Bakhaw sa distrito sang Mandurriao, no? Kag dito isa-isa nga pamangkot kung ano ang ilang mga kinahanglanon. Although nakapadala na yan sang weekend ang DSWD sang relief goods no para sa aton siniya nga mga evacuees diri sa may syudad sang Iloilo. Kag na-interview naton gigina si punong barangay Remy Pidia sang Lanit Haro. So no kay kapitan sila niya daw mga 2 years na wala sila maka-experience ang kasubo nga kadalumon sang pagbaha kag ang ilang concern ginpalabot nila ini sa kay Mayor Raisa Trenyas sa kung paano mabuligan ang mga pumuluyo dira sa may barangay Lanit. So no kay kapitan nga ilagi na suspetsahan nga tungod nga may mga subdivision na gintukod sa may area sang Leganes, Santa Barbara, amo ini ang rason kung nga ang daw medyo nagdako-dako ang volume sang tubig nga nagdalukdo sa may barangay Lanit. Kaya mo ni ang pinakanubo nga mga barangay mo ang barangay Lanit
sa mga masabi agyan sa tubig. Kung matandaan naton mambing nagaagi man sa Lanit Haro ang mga irigasyon na dalagko diri sa may bahin niya sang distrito sang Haro. Pamatian naton si punong barangay Remy Subaldo Bidia sa aton siniya nga interview. If nag-evacuate ko rin, sunod sang baha. 161 ang nag-evacuate sa apat ka evacuation center namon. 150 ang outside nga nabahaan sa Ilabalay. Nag-record man kami para nga ang importante makabulig man ang atong city government. Saan po sila nagsugod kadto dere? Kahapon nga daw nagamadlos ang hangin, nagaulan pa. Yung patigayon yung namon nga ang mga kabataan for safety ginapa-evacuate na namin bisan para nga sa kagabingon hindi kapulong kung ano oras ang makasulod ang tubig. Kasi subong ano na nagbisita si Mayor para sa mga ginistoryahan ninyo ang ministrya namon ni Mayor Eliza kung ano ang epekto sang baha sa amon para mabuligan nila kami para nga kung ano gid ang sang baha kaya kung ano ang kailangan natin nga ma-implement din sa barangay kaya araman sila nga nagapanaog sige sa amon barangay. So may ano kita may medical check-up sa mga pamilya. Oh yes, may ari silang padala nga mga kamedikal sa ating mga kabataan, katigulangan. Kay supposed to be damo, kaya napiktuhan sa bunga baha. Kaya ang portion sa sunwan, sunto, hindi na nga, sa tanan namon nga suna, may apektado, kaya nga sa ulan nga nakatabo. Ay sunwan, kaya sunto, amo gini ang pinakadalong dito ng tubig na balik rin sa amo. So may ano, may DSWD naman karanto ng DSWD? Yes, nakakanto na din yung DSWD kahapon pa, kagabi. Subong sa nag-aari man si Inday Liza nga nag-konsulta kung ano pinamabulig na dili. Kaya kung ay mangkuga paymulong, kung mga barangay council, may community council kami, araw-rada, kay Dimprano pa, nanita na kami rutanon, ay may GPT man kami nga garden, dito kami nagkuha sa mga ano nga pwede na mo sa mga lagkaon, para nga mapakawa naman ka, o aga pa kung nagpapamaho sa ila, mabihon, kung ano lang ang ma-offer na mo. Ang namit na mo dahil cultural products, no? Yes, so puro wala kita mo dira sa sagwa, puro ginadiagal din ang pangabuyan sa tao. May aram man nga ginatampukan na amo na siguro dala pa na sa mga tubig na nagakadto din sa amon kay irrigation sa Katulganes sa puro ginatambak na nila ang may nabakal na nga duta nga diri sa highway ayon. Oo. Amo na dala na natalan kay tubig na pa yun diri man nagakadto sa amon. Yes, so diri na gidakadto sa amon. Santa Barbara, Padilla, Pagsangaan, diri ginado. Oo. Kaya mo na nga ang tubig, kapados-dos, diri alin sa amon, pagkadto sa Kamali, sa Tagbak, Balantang, ang guaan niya gid na yabong tatala. Hindi kami niya portion sa sumali, manubog yung siya, na hindi man natiraan, pero law, panahon, damog sa barangay, ang tubig na pakadto niya sa manubog portion. Last year, din pa bako naman ni namon, diri ang lubo, ang mga kasapaan ta nagpantay na mo hasta lang sa tututin. Pero this year na magmay naman ang panahon, nag-request naman kami para mabakuhan pakadto dito sa Tagbak. Labatian si Kap Remy Subaldo Bidia, no, ang punong barangay sang Barangay Lanit sa distrito sang Haro. As of 8 a.m. kay naman din, no, sa datos ng Iloilo City Emergency Operation Center, naglabot sa 2,250 ka pamilya ang apektado sang habagat o kung pagbaha-baha diri sa Iloilo City, o kung 7,703 ka individuals. Ang flooded barangay nga na-record sa Sidera Remo, 28. 12 ang na-establish na evacuation centers. Isa ang amoto kagina, no, sa Lanit Haro ng Patulungan, Bunta Tala, kag Kamalig. 14 ang reported damaged houses. 3 ang totally damaged. Kag may arasing 11 ka partially damaged. Ang nahatag na food packs ang CSWD o yara sa 240 food packs na. Kag may arasing 339 naman ang nagikan sa DSWD Regional Office sa Mambig. Okay, so nami kay si Raisa Jen naglibot gintanaw ang mga constituents niya diri sa siyudad sa Iloilo.
Yes, no, so ang atong gisining alkalde ang kaupod si Dr. Mary Ann Divini Gracia sa City Health Office si Dr. Roland J. Fortuna Araman kag si City Councilor Nini Bilaliana, no, na nagpatigayon. Hindi lamang si Mayor Raisa kundi ang team ni Vice Mayor Baronda nagpatigayon man sang pagpanagtag sang rice packs kag hot meals. So damo sang nagabulik subong mambing, no, alert gid ang aton sini nga mga officials sa Pero tanan ang paghatag dyan ni Vice Mayor Baronda, the same area. lain, no, Lain siya. kag hindi man sila dungan. Ang ginkaduan ni Vice Mayor Baronda amo man to, no, Kamalig, sa may North Baluarte do nakakanto pa si Vice Mayor Labla Baronda, no, dira sa may area sa Baluarte sa distrito sang Molo. Kay may hindi lamang haro ang affected kundi may ara man sang mga areas, halimbawa Barangay San Juan, may ara na sa mga flooded ng mga areas kay may mga creeks man na dira mo kag lumos man na dira ang pila ka mga areas sa sina nga mga lugar. So sa Subong do nagaamat-amat naman balik ang tiyempo, pero nagahulat man sa gyapon sang advisory kag recommendation sang Emergency Operations Center atong Iloilo City Government pananglit ni mga announcement sang suspension sang klase, no, pero subong adlaw yati suspended gid ang face-to-face classes sa aton siniya nga mga bulutuan, especially halin sa kinder hasta sa senior high school. Pero ang sa mga evacuee, Jen, until when sila? Ang iban kay na nagpululi na, no, do masiling naton nga daw 50% sang mga evacuees nagamat-amat na puli kay gadali man sila nga makapanghimos sa ila sini nga mga balay, pero may bilin gid gyapon, no, mga kabataan, senior citizens, makita naton nga gina-prefer nila ang magstay sa evacuation center kay medyo damo pa sila nabatyag kag kagina may may ara sing medical check-up maging patigayon kag pagpanagtag sang prophylaxis, no, na Sa leptospirosis panigana sa leptospirosis sa aton sini makotoran nga hindi sila aware lang may pila sila pero nagaubog sila. Ti delikado ina, no, sa ikaayong lawas amo nakaginanggin panagtag sa aton sini taga City Health Office kag daw nagpurchase pagid sila sang dugang nga mga supply kay daw nagadamo ang nagakinahanglan sang siniya nga bulong for prevention sang epekto sang leptospirosis. Okay, sige. Amo na maduluton nga report para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much. Sa yes nga report sa ato sa nga paghibalo, no, sa mga detalye down na Iloilo City sa epekto sining habagat with pagdudugang sang sining Bagyo Krising mga kabyanan. Kami man kay ang bulig, no, gilayon nga ginapalabot sa mga naapektuhan mga kabyanan sang pagbaha. Siyempre pahibalo naton ang Department of Social Welfare Development kabilugan na no, Region 6 ang ila sini nga napalabot na nga mga bulig pila na ka milyon, no, kay since 2 days ago sang naglabay ang ining bagyo gilayon man ang bulig nga ginpalabot sang Department of Social Welfare Development sa mga naapektuhan sang pagbaha, no. Sa report naman ni JP Hervas. Japes, good afternoon. Good afternoon, Ms. Bing. Naglabot na sa halos 16 billion pesos ang balor sa bulig na palabot sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD Western Visayas sa 5 tanan ka lugar diri sa Western Visayas, gitna sa Negros Occidental. Sandig sa Dromic Report number 8 as of July 21, sumula sa Lunes, alas 12 sa Udto. Ang ahensya misbing nakapalabot na sa 15,891,845.57 pesos nga balor sang mga nanuetuhay nga mga assistance
sa anuman nga data misbing nagagwa nga 19,627,783 pesos ang kabukusan nga napalabot sa mga apektado nga pamilya kay magluwas sa mga sa DSWD nagpalabot man sa bulig ang mga LGU kag non-government organization. Sa karon misbing nagsaka na sa 55 ka LGU nga apektado sa Malawi kapag ulam dala sa habagat gimpapasko pa ang bagyong Krising samtang 544 naman ang apektado nga barangay. Naglabot naman sa 77,997 ang affected nga pamilya samtang 284,812 ang apektado nga mga individual. Sa status sa mga apektado nga pamilya misbing may 1,943 ka pamilya pa ang nagapabilin karon sa sulod sa 113 ka evacuation center samtang may 11,381 nga pamilya o kon 53,177 ka tawo ang nagtiner sa ila sining nga mga kilala kag mga himata. Samtang as to number of damaged houses misbing naglabot na sa 67 ang totally damaged, 429 naman ang partially damaged. Sa karon misbing apisar nga padayon ang panagtag siyang bulig siyang DSWD ginatag sa ahensya nga bastante pa ang ila sining relief resources nga karon na mayara pa sa 131.5 million pesos. Ini ginabugusan sa 2.7 million pesos na standby fund kag 128.75 million pesos na balor sang food and non-food items. Miss Bing? Yes, James, aside from the ining mga na-mention mo nga mga halit no sa habagat with Bagyo Krising, may na report ang Department of Agriculture sa mga ilang man sinin naapektuhan balanta may mga report sa iban nga mga provinces nga tiara na ang number of areas so kuno corn and rice nila nga naapektuhan bangod man sang bagyo. Diri sa Western Visayas, Jeeps, may ara report ang Department of Agriculture. Yes, Miss Bing, no, nakapalabot na sang report ang pila ka mga LGUs pero as of the moment, Miss Bing, no, ginapangita naton kung pila ang datos na sang mga apektado nga mga kahumayan kaga subong man talamnan sa mais diri sa Western Visayas. Kung basihan naton Miss Bing ang report sa aton sining RDRMC hindi pa available sa karon no or sa NIR nga report hindi pa available pero gina-check man naton Miss Bing ang latest iya sa bahin sa Western Visayas bangod separado na karon ang ila sining monitoring and sa to say Miss Bing no do ka budlay pangitaon na as to the report mo ang ila sini iyang the report on the damage on agriculture kag sa fisheries pero sa bahin sa PDRMO sa Negros Occidental Miss Bing may mga nabalhag na iyang reported nga damages particularly no sa ila sini iyang agrikultura kag initial pa lang Miss Bing nga damage report kaya they are still expecting sa iban nga mga LGUs nga makapasa sa ila sini nga mga incident report sa mga masunod iyang mga inadlaw. Pero ang talupang doon lang Miss Bing, no, based sa aton sini nga monitoring, daw tumanggi nga nahalitan ang bahin sa Negros Occidental kay di magluwas nga masobra sa 20,000 ang apektado sa iniiyang nga habagat. Laglabot man Miss Bing sa anom ang patay dito sa Negros Occidental kalabanan diri pagkalunod kag duha diri Miss Bing ang nakurente sa nasambit iyang pag-ulan. Samtang Miss Bing no speaking of agriculture and livestock damage report sa bahin sa Sipalay City Miss Bing mayara sa 138,000 pesos nga balor sa kahalitan sa rice sector. Samtang sa high value crops naglabot ini sa 1.1 million pesos. Magluwas nila mayara pa sa recorded damage sa Sipalay City ang 20,000 worth of damage sa isa inika equipment sa aquaculture kag sa livestock naman Miss Bing ang naglapot ini Miss Bing sa
361,303 pesos. Ini nagasakop sa mga areas ang Binalbagan, Isabela, Ilog, kag Kabangkalan. So ginahulat-hulat naton Ms. Bing no, ang updated reports ang aton sining mga LGUs as to their damage report naman sa agriculture and fisheries. Kaya subong nga we understand nga masako sila iya sa pag-evacuate kag sa pag-monitor sa hintangan sa ila siniyatag sa mga residente sa mga evacuation center. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, JP Hervas, mga kabanan, sa sining informasyon kag detalye sa hiwat man nga pagbulig o kung atag assistance sa Department of Social Welfare and Development kag estado sang ako naragway sang Western Visayas labot na ang Negros Occidental sa epekto sining habagat nga gipabaskog sang Bagyo Krisi. Gani halong-halong kita sa bahin sang Manila, sa Metro Manila, sa Quezon. Grabe paghihapon to, may baha kayo na sang aga. That's why nga suspended ang klase. Diriya sa bahin sang Iloilo and some other parts sa bahin sang province, no? Iloilo City and province of Iloilo. May mga suspension mga kabyanan ang ang klase, no? May kahapon pa ni pabutyag kag ginpalabot ni Mayor Treñas ang suspension of classes kag ang pinaka-latest man sa bahin sang Iloilo Schools Division ang DepEd Iloilo nga kung sa diin ila sining last count dito kagina sang aga it's 11 ka mga eskwelahan ang nag-confirm sa suspension sining klase mga kabyanan. So sa bahin sang may araman sa Antique, may sa Aklan, no? May sa Guimaras, kag ang Iloilo, ang may ining kabilugan, no? Total is 450 ka number of public schools nga apektado sang sining habagat. Number of public school learners nga naapektuhan is 20,558 mga kabyanan ang naapektuhan bangod man sang sining suspension of classes, no? Grabe gid kun magulan mga kabyanan ang aton sining nga paghalong gid. Hopefully since nga nagwa na sa area of responsibility ang ining bagyo, though ang low pressure ari sa aton nga PAR daw wala nang kuno epekto kun paghahambalan ng Western Visayas suno kayo na sa pag-asa. Back to school ni mga kabataan tomorrow mga kabyanan. So bisan diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, medyo masanag. Dugang nga balita mga kabyanan sa aton sa mga natipon nga information from the Office of the Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Nag-abot diri ang mga seafarers sa itong nadamdaman nyo ito nga naglugdang ang barko nga kusadin kinatakis ang Houthi. So, ari bala ang pila ka mga pagpahayag ni James Menjola sang OWA Region 6. Abi-abi niya ang duhabalan mga seafarer. Paupod ang pamilya sinisang mga seafarer mga kabyanan sa bahin sang Iloilo Airport. Yari ang mga pahayag ni James Menjola sang Overseas Workers Welfare Administration. Specific na lang mga bulig nga dinhatag natin sa ila, sir. Okay. Nakahatag naman ang Department of Migrant Workers kag ang OWA sa gamay nga financial assistance. Kag other than that, we plan to provide counseling to our seafarers. And of course, pinapasalamat naman natin ang ilang local money agency na aral din na nag-akipan sa ilang alin sa pag-abot. Ang money agency nagsugat din sila pag-ayusan sa kanila in-house sila kagasta nga makapili. Well, this does not end our assistance sa inyo. So in the coming weeks, we will offer more assistance and programs. Sir, yung natirang from San Miguel, kailan sa ulo? Wala pa sila kambal kung saan mo siya mapulot.
Kaya nalinagaw pa siguro ng kapulo kataon. Sir, yung mga kakarating mo naman si Ferris, diretso na sila uuwi or... Yes, diretso ng mga pamilya na nila nagsugat sa ila. Nag-welcome lang kita diri sa ila subong. Together with the Department of Migrant Workers sa office ni Governor na actually, na-istoryan sila sa mga kaupod natin sa Department of Health. So, we let the Department of Health mag-attend sa ila. Para at least may structure na approach sa pagkakasensya. However, balaan natin traumatize dito. Bisan sino, bisan veterano si Pera, we would be traumatized sa natabot sa ila na missile ang ilang barko. Unlike atong isa ang Magic Sea na wala iyagawa, board lang sila kaging panaog sa mga Houthi. Hindi na missile, bilabi sila, ini-include sila. So, obviously, there would be trauma involved, but I know the local money agency and kami sa UWAP sa DELTA will provide counseling. Pati yan ang kabahin sa mga pagpayag ni James Menjola sa Overseas Workers Welfare Administration. No? So, thank you kay nakapauli no? Ang mga seafarers, mga kabyanan nga taga Iloilo Province. Maghatag ako na isang pila ka mga panumdum sa akong pagbalik dugang nga mga impormasyon mga kabyanan sa bayan naman sa province ng Iloilo gihapon with the Provincial Health Office sa ila sining monitoring man sa mga masakit diriya sa Western Visayas. Standby. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang baka
bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan. Maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Talking of gihapon kita mga kabiyanan sa bayan sa province of Iloilo through the Provincial Health Office, nagpahayag ang kahandaan man si PHO Chief Dr. Maria Socorro Quinyon sa mga maapektuhan o kung naapektuhan sining pagbaha diri sa province of Iloilo. Ano bala ini? Yari ang yasing mapahayag si Dr. Maria Socorro Quinyon sang Provincial Health Office. Kag iban pang mga bulong in kaso may kilanlan ng aton ng mga pumuluyo no akag ang aton ng mga sentro ng aton ng primary care facilities as augmentation to their staffs. So ini nakaproposition na sa aton ng supply room sa province kag actually may iba na kita nga napanagtagan, naka-allocate na kita sa iba ng mga kabanwahanan kay isang Sabado kag sa Domingo ang aton health emergency management staff of the Provincial Health Office nag-opisina man no nag-overtime no kag nagalantaw sang aton sitwasyon sa aton mga kabanwahanan. So may adequate kita nga staffs as well ang aton nga mga munisipyo nakapreparar man. So, ang aton mga pumuluyo, ginapangabay ko lang na kung kamo nag-ubog sa tubig baha, palihog ko lang kadto sa inyong nearest primary care facilities para makakuha sang prophylaxis. Pero kung may pilasya, no, ang aton mga kahig or aton mga kamot, kag nag-ubog kita sa tubig baha, kadto gidayon gid sa aton nga health facilities para mahatagan sang management or treatment. Si Dr. Maria Socorro Quinyon sa Provincial Health Office ang ilaman sa iyang paghatagid no sang mga paandam and kayo hindi malikawan nga di makatubog sa tubig baha mga kabiyanan kay mga area gid nga medyo manubo no and ang development balan sang syudad and the province of Iloilo, grabe na gid no, madasig. So that's why nga may mga area nga kundi into ang manubo dito ga ilog ang tubig mga kabyanan. So ang ining pagpahanumdom sang mga health department no, hindi lang sa province of Iloilo o kanang provincial health office kundi ang Department of Health gid no, Western Visayas ang panawagon man nga maghalong-halong no kung hindi gid malikawan nga makuubog sa baha ti ang kuan gid ang gamit no sang botas no and mag-inom gid sang prophylaxis mga kabyanan. Hindi mo mabalaan kung kaysa bisan abi mo wala ka sang pilas may ada gali no so halong kita mga kabyanan.
Okay, thank you very much mga kabyanan sa inyong pagpupod sa Confidence Edition sa ato sa nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal sa buong iyang edisyon July 21, 2025. Ang inyong regular program announcer subo sa siniyang programa si Miriam Grace Ereñeta magabalik in the coming days, so temporaryo anay ako nagatalo sa iya. And also, sa mga partner ko naman sa technical side sa studio, si Bong Aventura. Sa bahinsang transmitter naman, Jeffrey Bitita. Thank you, Gid, no? Sa report kainan ni Janelle Baclay with Mayor Raisa Triñas nga naglibot, Gid, no? Sa mga affected areas, ang baha diri sa syudad sang Iloilo. And also, JP Hervas, report naman from the Department of Social Welfare and Development and the Office of Civil Defense. Ang nakover natin sa bangyang aga sa bahinsang Pototan, Iloilo, ang ground-breaking ceremony. Ang gipamanahan ni Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District sang probinsya sang Iloilo. Good news adto yung mga kabyanan para sa mga taga-Pototan, particular sa barangay Kawayan kag Katuogan, no, sa bahinsang Pototan. Salamat Gid sa inyong pagpupod sa akon. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Yung tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay. Updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time,